Yan, hello mga Leds. Sunday ngayon, may pupuntahan lang tayo sa Iginto. Time check, alas 11, kainitan. Sir, so may pupuntahan lang tayo. Ay, napakainit. Pagka dito sa Malolos, mas gusto ko nagmo-motor lang. Kasi madalas dito traffic na para na tong Manila. Pero ngayon Sunday, medyo maluwag-luwag pa. Chill ride lang tayo mga Leds. Today bukas yung shop namin. Saglit lang ako lumabas. Tapos bibili ko na ng coffee ang asawa ko. Aro. Ba't ba yung camera ko lumilingon mag-isa? Hindi naman naka 360. Nati 360. Yan lang ang gusto ko rito sa XADV. Bali wala yung mga lubak na ganyan. Pagka ordinary scooter, iniiwasan ko to eh. So dito kayang i-absorb yung mga lubak-lubak. Yung power niya, maski standard, malakas din. Pero pagka gusto ko mas hyper yung motor, ginagawa natin na sport mode. Kaya lang pag naka-sport mode, ang tagal kumambyo. Mamaya tayo mag-sport mode. Matraffic naman dito eh. Nakita nyo ba yan? Ganyan ang pick up sa Malolos. Police, ganda oh. Pang-arin oh. Ang pogi. Ang daming ginagawa sa Malolos. Ito parang tawag dito, tent. Ang usok. Yung stopping power naman ito malakas. Kasi nga dual disc brake sa harap, tapos single disc brake sa likod. Dati ang pansin ko lang rito, hindi ko lang gusto, especially pagka naka standard mode o maski na sport mode, pagka yung naka, for example, tumatakbo matuloy, naka 5th gear ka, naka 5th gear, tapos nag minor ka, so kailangan mo ng power, nasa 5th gear ka, wala siyang power. Hindi ko alam, pwede pa na mag downshift maski naka automatic. Napanood ko lang sa vlog ni Sir Kenji. So pagka nakamataas yung gear mo at gusto mag downshift, pwede.
para makuha mo yung power na gusto mo, overtaking power. Mukha niya, no? Ayan, Quinta, pwede kong baba niyan. Isa pa, diba? From 5th gear, pwede kong na 4th gear to 3rd gear. Pipindutin ko lang. Makuha ko na yung gustong acceleration na, yung gusto kong power sa acceleration. So yun, hindi ko alam dati. Saka isa pa kung ano hindi ko gusto rito, yung smart key nya mahina. Minsan nasa pocket ko, makikita mo nasa panel nagdi-display yung icon, nagbi-blink. Tatang naman, Tatang relax na relax eh, hindi nakatingin. So yun nga, mahina yung ano, yung smart key. Minsan nalalagay ko sa belt bag ko, tapos yung belt bag ko lalagay ko sa compartment, under seat compartment. Napakatagal buksan, nabubuksan siya matagal, hindi siya ma-detect. So yun pa sana in-improve nila, sana maski malayo-layo ng konti yung range. Yun ang maganda naman dito, display, naka-display yun. Unlike dun sa dati kong motor naman, yun ang naging problema ko sa AK 550. Malapit-lapit ko na siyang ibenta. Nagpa-rescue pa ako, nagpasundo pa ako para lang dalan ako ng another spare ng remote. Kasi naman yung AK, pag malapit siya sa range, malakas yung range niya, sa office yung motor, yung susi, nakapark yung motor ko sa harap ng pinaka-office ko, na-start ko to. So pag na-start ko to, makakaalis ako nang wala akong remote. So yun ang yung problema ko, na masasabi ko na hindi rin okay para sa Kingko AK 550. Pero mga minimal lang, minor problem lang, may mga ganun. Yan, ano to, papakita ko sa inyo, standard mode to, re-rev na, ayan natin to, arangkada natin. Pagka naman nilangkada mo ng sagad, pag inalangkada mo ng sagad, tawag dito, nagda-downshift naman siya, napasigaw ako dun. Hindi ko nagamit yung busina. Pero pagka subukan natin mamaya ng sport mode. Yan ang problema minsan sa mga ibang sasakyan, especially para sa akin, especially tricycle. Lumiligo sila, hindi sila tumitingin. Ayun, sport mode tayo. Kaya talaga sa akin, para sa akin, di safe na magmamabilis ka rito sa MacArthur o sa highway lang. Pwede lang sa expressway. Ingat ka lang sa mga sa radar nila. Ayan, no? Pagka naka-sport mode, may gulat. Ang lakas, sport mode kasi. Lako ng truck.
XADV, wag kayo mag-sport mode sa lalo na pagka umuulan. Mag-rain mode kayo kasi lakas ng power niya. Nangyari sa akin yan, nakakalimutan ko tanggalin sa sport mode eh. Pag throttle ko, medyo dumulas. Buti lang, may traction control pa rin. Pero pagka naka-sport mode, yung traction control niya, mga 33% na lang o 1/3. Yan, sarap pagka naka-sport mode. Dito na tayo sa ano ba to? Tikay. So after Tikay, ano na siya, giginto na. Santa Cruz giginto. Ayan, buti na may puno rito. May poste rito. Nakasilong tayo. So dyan lang tayo pupunta sa may sa may Caltex. Time check 11:19. Ang bilis lang ng biyahe. Ayan, mainit. Papakita ko sa inyo yung arko ng Malolos. Gawa na. Yan o, tingnan yung arko. Diretso muna tayo. Diyan lang tayo pupunta sa Caltex eh. Ayan o, arko ng Malolos. Tutukan natin. Ayun o, lalawigan ng Bulacan, giginto. So baka nandito na yung kamit up natin. Liko tayo. Alanganin yata ang limig ko rito eh. Huwag tayong lumipat sa kabilang linya. Dito lang naman tayo sa gasoline station eh. Ay, ang maganda rin tunog nito pagka pag binomba mo, pumapalakpak. Clap your hands. Dito tayo sa Angel. May mga nalilito pa rin dito sa Honda XADV. Siguro hindi sila gan familiar na sa model. Una sinasabi nila ADV. Kasi sa picture daw, para siyang maliit. Pero pagka nakita mo siya ng personal, ang tangkad niya. Tapos may isa pa nang nagtanong, totoo pala yung biro sa akin ng isang naka XADV, kaya niya binenta. Napapagkama lang siyang ADX. Bristol ADX na 180, 160. So may nagtanong sa akin minsan, bossing ADX. So okay lang naman, naintindihan natin sila. Hindi naman talaga lahat ng nagmumotor ay familiar sa model ng motor. Ako nga, hindi ko na alam yung mga model eh. So mamaya tayo maghubad ng helmet. Andito tayo sa Caltex, sa Malolos pa to. Pag tawid mo dyan, giginto na. Bibigyan kayo ng trivia. Yung Jollibee rito, pinakamalaking Jollibee rito sa, siguro sa Bulacan na lang. Hindi ko masabi kung saan eh. Kasi sakop niya dalawang bayan. Bayan ng Malolos at bayan ng Giginto. Kasi yung Jollibee nasa mismong boundary, sa mismong arko na yan. So pagpasok mo ng Jollibee Malolos, pag exit mo, Giginto na. So ganun kahaba yung Jollibee rito. Nasa boundary lang, kaya ganun. Yan, shoutout sa mga customer natin dito sa mga customer, sa mga pinagpapagupitan ko dito sa Ambassador. Ayaw payagan ng asawa ko magpagupit eh, papakulay daw siya ng buhok.
Papagupit sana ako eh. Sama daw siya. So baka tomorrow. Ayan, message natin yung aking customer. Yung seller. Next destination natin, Robinson, Malolos. Nautusan tayo ng asawa ko. Nautusan ako bumili ng coffee. So yun, hinto muna tayo sa Starbucks sa Robinson's Place, Malolos. Ang hirap lang pagka nakabalaklava. Hirap magsalita. Lalo hindi malinaw yung salita ko. San Pablo, Malolos. Ito bago din sa Malolos, SNR Malolos, ayan o. Last year lang yan. So wala pa siyang isang taon. Dito naman nawala naman yung bowling bowling nila dito sa Paradise. Ayan, hotel sa Malolos, Paradise Hotel.
construction na naman dito. Hinukay. Ayan. Minsan nakaka rin ako sa ibang vlogger, no? Habang nagmumotor talaga sila, nagsasalita sila mag-isa. At parang talent mo na rin yun, hindi ka naubusan ng sasabihin. Ang hirap kasi minsan magsalita nang wala kang kausap. Kaya niya, nag-iisa tayo. Hindi maisip ko anong topic ang i-open mo para mapag-usapan. Yan, malapit na tayo sa Robinson's Place, Malolos. Mag-i-aircon muna tayo, napakainit. Ewan ko ba bakit ba yung mga rider napakainit. Expose ka sa alikabok, sa ulusok, sa pollution, pero gusto magmotor. Alam ng mga rider yan, especially me. Alam ko yan kasi yan ang fashion natin pag mumotor. Kahit na umuulan, matinding sikat ng araw, baha, gusto natin ma-experience sa iba-ibang weather condition, iba-ibang kalsada, rough road, putek, highway. Lahat na yan gusto natin ma-experience as a rider. Yan lang maganda rito pagka naka big bike. Dire-diretso sa taas, akit-akit lang. Takot ako makit dito eh, hindi ako makapagmatulin. Ayan. At wala tayong parking. Maski na nakamotor, ang hirap pumarada. Makakita tayo niyan. Aha. Yun oh, parang sinukat. So may parking na tayo mga LEDs. Papakita ko sa inyo kung ano pa yung isang ayaw ko rito. Patay mo natin tong TPMS natin. Nagsasalita ba? Wala. So ito, tingnan yung center stand nilaparan ko na yan tatayuan natin. Hindi natin hihilahin yung motor pataas. Kaya mo nakatayo na ako niyan So kailangan hilahin mo pataas. Ganon siya kabigat. Ganon kabigat yung Honda XADV 750. Ilang kilos ba ako? 76, mga ganyan, 78. Hindi siya makukuha ng tatayuan mo lang. Kailangan hihilahin mo to. Kaya mahalaga pa rin tong grabber na to kasi pag wala niyan mahirapang i-center stand. Yan sa atin yung dami tao.